Kalituhan naman daw ang mga botante sa Embo Barangays na mula sa Makati ay nailipat na sa Taguig. Para naman sa update magbabalita live mula sa Barangay Rizal, si Mobile Journal Julie Baiza. Bakit nalito, Julie, yung mga taga Embo Barangay sa presinto? So, simula kasi nang mailipat yung 10 Embo Barangay sa ilalim na ng Taguig City, nagbago rin yung kanilang polling precinct. Kaya yung mga botante kanina hindi nila alam kung kanilang room assignment o kung saan sila papasok para bumoto. May nakausap din tayo na pumila sa help desk kanina sa Embo. Ang problema niya, wala raw siyang natanggap na sulat mula sa COMELEC para sa bago niyang polling precinct. Dahil doon, hindi niya alam kung saan siya didiretso. Ang ginawa niya, sinubukan niyang pumunta sana doon sa lumang polling precinct niya. Kaya lang, wala na ron yung pangalan niya. Kaya kinailangan niyang pumila sa help desk para malaman kung saan nga ba sa pipila o papasok para bumoto. Cheryl. Nahanap naman niya, nakita naman niya yung kanyang pangalan at nakaboto naman ba? Natulungan naman siya kanina, Cheryl, na mahanap kung saan yung bago niyang presinto. Kaya lang, hindi nga lang siya. Hindi nga lang yun yung problema. Yung room assignments, yung actually isa sa mga pinaka nagpagulo. Kasi for the longest time, iisa nga yung room assignment na pinupuntahan ng mga tao dito. May mga magkakapamilya na nagkahiwa-hiwalay kanina. Kaya nagpapahaba yun sa pila at nagpapatagal doon sa proseso ng pagboto. Totoo rin ba, Julie, na parehas Makati at Taguig PNP ang nakabantay dyan? Ito ba ay kasunduan o nagkusa lang ang dalawang panig? Yes, Cheryl, tama yan. Mga miyembro nga ng Makati Police at saka PNP yung naka-deploy dito sa 10 Embo Barangays. Ang sabi naman nila, wala daw kompetisyon at saka magkakatuwang sila sa pagpapanatili nga ng kaayusan dito. Bukod naman sa Makati at saka Taguig PNP, naka-deploy din dito yung augmentation mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO at saka sa PNP headquarters sa Camp Crame para makatuwang nila. May iba pa ba ang reklamo ang mga botante dyan o kahit siguro yung mga nagsisilbi sa halalan? Cheryl, sa ngayon wala namang monitor pa ng ibang problema na kinaharap yung mga botante at saka yung nagsisilbi sa halalan. Bukod nga lang doon sa naging problema sa room assignment at polling precinct. Ngayong tanghali, nakaantabay lang din yung ating mga first aid responders kasi napakainit ng panahon at saka maliit lang din kasi yung espasyo dito sa bandang Rizal Elementary School. Kinailangan niyang isara itong kalsada sa tapat ng eskwelahan para tuloy-tuloy na makapasok yung mga botante. Sakaling may mahilo o may mga ilangan ng anumang medical emergency, handa naman sila at may nakabantay na ambulansya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.